Oh. Ayan, may preskon. Finish na natin. Okay. Hi Marlene, hi Megan. Marlene naman ako, MJ. Siya yung nagte-text sa'yo kanina. Okay tayo. Okay tayo. Okay, go. Go. Okay, friend, ano yung kwento mo na parang may problema yata dito sa atin? Nung May 12 po kasi, it was the happy 6 months of my daughter. Pero parang hindi yun naalala ni tatay. Okay? Ang kinakagalit niya nun, yung may mga gulay doon na nabulok sa ref niya. Anong gulay? Malay ko. Okay, nakita, di ba? Pero meron mo? Ewan ko nga, hindi ko alam. Kasi nung sinabi niya yun sa akin, bagong gising ako. Tapos naririnig ko siya, kausap niya yung bunso kong kapatid. Yun nga yung mga sinasabi siya, wala kayong malasakit, wala kayong kailang, yung negosyo ko ganyan. So akala ko, nag-uusap lang silang dalawa. So ako, daan sa likod ko ng plato, kamagahin. Biglang sabi sa akin, ay ikaw Megan, saka pa. Bakit hindi ko na lang check yung mga ganito, ganyan, kulay na bulok. So sabi ko lang sa kanya, Tay, hindi ko na po ginagalaw yung mga ref sa kusina. So kasi po, nagagalit kayo. Kasi nagkaroon na nga ng ganon, parang nagkaroon na ng segregation pagdating sa food supplies ng bahay. Okay? Yung kapatid ko, bumili na ng sarili ng ref, mga ganon. Kasi nga, yung bahay namin, gradually, parang nag-aano na yung lumiliit na masyado yung mga space namin sa bahay. Okay? So, hindi ko naman yun binring up eh. Pero syempre, sinabi ko sa tatay ko na hindi ko ginagalaw na ano yung meron sila sa kusina nila. Kasi naging gano'n na nga yung sitwasyon. Tapos yun, nung sinabi ko yun, binura niya ako. Yung agad-agad, parang nagalit siya kasi nga sumagot ako. Kasi nga parang, ano yun, bawal yun sa bahay. Bawal siyang maging mali. Ganon. Noon pa, gano'n na yun, patakaran. Oo, pero dati, syempre, it's more of a tatay to the anak, diba? Ganun, hindi naman yung gano'n na nilait ako, pinalayas kami. Diba, umabot sa ganung point eh, na parang dahil lang doon, kung ano nung naungkat, pati yung 1.5 daw, na inutang ko sa kanya. Kasi, ano yun eh, it was one of those days na nabayaran ko na yung mga katulong. Nabili na namin mga grocery, mga gamot, diba? Ano to, napacheck up yung mga bata, diba? Pag uwi namin, dun sinabi sa akin ng yaya ng baby ko na wala nang gatas sa diaper yung maliit ko, si Mahirey. Pwede siya nyo, diba? Tay, pahiram muna kasi alas 11 na ng gabi, diba? Wala na po supply yung anak ko, pahiram muna. Siya, bigay naman, no? Eh kaso, medyo matagal na yun. So hindi ko naman inakala na pati pala yun. Eh, ikinasama na loob niya na hindi ko ba binalik yung 1.5? Tapos di syempre, ayan na yung, ang dami na niyang sinabi. Sabi niya, ang talaga nag-trigger, eh yung ilang beses niya sinabi na lumayas kayo. Yun, yung number 1. Number 2, sabi niya sa akin, ikaw ang pinakamasama sa mga anak ko. Sabi niya, akala mo ba proud ako sa'yo? Hindi. Sabi niya, talagang, yung lisik ng mata, sa mumula, halos maputo ka ng ugat dahil sa gulay at sa 1.5. So, nashock ako kasi parang, tatay ko ba to? Parang hindi ko na siya ama eh, kasi hindi siya madamo. Hindi rin siya basta-basta napapaikot ng sino-sino. Bakit siya nagkaganon? Ganun ko na siya katagal ama, di ba? 35 na ako eh. Ganun ko na siya katagal na kilala. Ngayon lang siya nagkaroon ng ganyang ugali. So, sino nag-cause yan? Di ba? Naging taga-bundok din siya, parang inuwi niya sa bahay. Eh di, ano naman sisihin ko? Yung hindi dapat sisihin, di ba? Kasi yun lang naman ang reason dahil kailan lang, di ba? Ini-interview niyo ako, pinagtatanggol ko siya. Correct. Dahil dun sa ginawa niyang pagpatol sa ewan ko saan napulot, di ba? Pinanggap ko na lang kasi masaya siya eh. Pero kung ako may desisyon, bakit ko yun gustuhin? Nag-regress na siya? Or Oo, nag-regress siya todo. Pati the way he talks, iba na. Parang hindi na siya icon. Parang hindi na siya Freddy Aguilar. Parang siyang squatter. Sorry. Pero natulad siya doon sa kasama niya. Kasi unang-una, bakit dahil sa bulok na gulay at 1.5, mapapalaya
Megan, may attempt ba dun sa kinakasama ng tatay mo na nung nangyari yan sa inyo? May attempt ba dun sa girl na pag-ayusin kayo man lang? Hindi siya bumaba sa kwarto nila from upstairs. She just created the gulo. Kasi syempre, di ba, pag ang tao bagong gising, di ba, tapos gaganyanan mo. Di ba, susulan mo ng, well, alam mo si ganito, ginawa. Malamang yun ang nangyari. Kasi pagbaba ng tatay ko, ano na siya, yung bad mood na eh. So, ibig sabihin na Tapos, Narainahan ba sa bahay niyo nung mag-asawa sila? ngayon, nakikita ko na kasi nung una, ang napalayas niya yung kusinero, ay yung maid muna na competent, and then yung kusinero, and then, bago ako, parang inaway-away niya rin yung asawa ng kapatid ko. Kaya lang sila kasi, hindi sila tulad ko eh. Palaban ako eh. Pag mali, at pag hindi ako gumawa, sasabihin ko, hindi ako. Hindi ko tatanggapin yung sasabihan mo ako, sisisiin mo ako for something, tapos tutupi lang ako. No, I don't do that. Even when I came out to protect my dad, di ba? I didn't care what people will say. I pinanindigan ko kasi gusto ko siyang ipagtanggol. No? Okay, pero Megan, bilang anak naman ni Ka Freddy, may attempt ba sa'yo na makipagkaibigan dun sa babaeng kinasama niya? Yung Asawa na niya. asawa niya? Hindi ko kasi talaga siya kinaibigan dahil hindi ko siya kailangan sa buhay ko. Kailangan siya ng tatay ko. Oh. Diba? Malinaw yun eh. Wala siyang magagawa para sa akin. Diba? So ngayon, sana man lang dahil doon, naisip na niya, diba, na-respetuhin ako dahil binabayaan ko sila sa gusto nila eh. Hindi naman ako 18, hindi rin ako 15. 35 na ako. Mas may edad ako dun sa babae na yun. At alam ng tatay ko na hindi na ako bata. Diba? So dapat dun man lang, diba, nagkaroon sila ng konting border na, diba, uy, tinanggap ng anak ko. Diba? Dapat dun, ano na siya eh, yung hindi niya ako palayasin dahil sa bulok na gulay. Diba? Pero, Pati yung asawa na yan, asawa niya yan, dapat hindi niya ako dinadamay sa mga sul-sul-sul niya sa tatay ko. May sinabi ka rin about the 4,000 yung binibigay sa'yo, tsaka 9,000. Doon nagagaling ating sinasabi ng mga netizens. Ano ba yun? Ganito yun. Diba, alam niyo, sa Ka-Freddy's ako nagtatrabaho. Alam niyo yun, diba? Nung umpisa pa lang yan, ang pinagawa sa amin ng tatay ko, yung website na update, lahat ng posters, kasama ko nag-design. Ako yung yung wordings kung paano lalabas yon. Menu, kami nag-design. Tapos pati mga artist na tutugtog doon, ako ba yung kumukuha, ako nakikipag-usap. No? Plus, twice a week ako doon tumutugtog. Ang sweldo ko sa kanya, barely 4,000 pesos a month. Paano mo? Para akong hardinero, kaya mangbubuti, di ba? Pero sabi ng mami ko, you have to help tatay because his business is not doing good. Okay. Sabi na ng asawa ko, tara, tulungan natin. Pero ang asawa ko, hindi ko pala mo din. Ang asawa ko po, mas matalino sa ating lahat. Nagtatrabaho siya sa UK company, tapos freelance graphic artist siya. At hindi siya ganun kagaling magtagalog. Kasi ganun siya katalino. Okay? Pero- Ngayon, ako, hindi rin ako palamunin kasi wala man ako sa TV. Gigs po ang ginagawa ko. Musikero po ako eh. Singer ako, musikero ako. Hindi po ako kailangan sa showtime o sa ano, di ba? Kasi hindi naman ako dancer, singer ako. Di ba? Kaya wala po ako sa TV. No? Hindi ko naman binabash ang TV kasi of course I want to be on TV, di ba? Pero ang required po sa ginagawa ko ay ang pagtugtog sa bars, ang pagtugtog out of town, out of the country. Yan po ang ginagawa ko. No? So, bad na yung mga bobong nagbabasa, eh hindi makagets. Kasi nga English yung Inquirer, di ba? The article is in English, that's why you did not get it. Megan, ano na lang yung reaction mo? Sinasabi ng papa mo na nalulungkot siya kasi pinaabot mo pa sa press yung pangyayari O nito. bakit mo kailangan pang umabot ang away na dapat kayo lang That is a vacuum salesman's sales pitch. Because kung pwede kami mag-usap, bakit niya pinahabot na lumayas ako? Number 1, di ba? Number 2, kung talagang makakausap ko siya, bakit hindi niya naiintindihan na matanda na ako? Di ba? Bakit hindi na naiintindihan yung mga ginagawa ko sa kanya dahil mahal ko siya? Mahirap bang intindihin yun?
kami. Paano kunyari? Diba? Pero kayo, from helping him na less than 4,000 yung sweldo mo, how are you making ends meet? I do my own thing. Pero naman, Yes, meron. Kaya lang, di ba, as I said, it's in bars, it's out of town, it's out of the country. And I'm not one to have, you know, like publicity follow me around. It's not my thing. No? It's more of tatay's thing talaga. Kasi siya yung showbiz talaga eh. Kaya lang ako, when this happened, parang ang feeling ko makakatulong na lang sa akin kayo na nasa showbiz. Kasi disowned na po ako bilang anak ni Freddy Aguilar. Sa mami ko, medyo disappointed din sa akin. Pero mahal ko yung mami ko kasi kahit disappointed siya sa akin, masaktan siya, tinutulungan niya ako. Ganon. Ganon ang magulang, di ba? Paano ka pa? Oo, mali ka, pero magulang ko ako eh. Dapat nakatayo ka sa tabi ko. Di ba? Yun ang tunay na tatay at nanay. Megan, anong plano mo? Anong plano mo tsaka saan mo nakikitang papunta to? Meron bang reconciliation sa Oo. tingin mo? O dinidisown mo na rin. Healing or forgiveness na mangyayari? Not yet? Or first big fight nyo ba to? This will be the fourth and the last. Kasi umalis na rin ako nung 17 ako. Kasi nga hindi kami nun magkaintindihan. Ang gusto niya, maging Freddy Aguilar Jr. ako sa music, eh hindi kami magkapareho, magkaiba kami. So parang nung time na yon, hindi niya ko alam eh. Hindi niya ko alam kasi hindi ko masabi sa kanya. Pero ngayon ko sabihin, nung 17 ako, musikero na po ako. Ang ginawa po sa akin ng tatay ko, imbis na sa music niya ako ilugar, binigay niya po ako kay Vic Del Rosario. Eh ano bang ginagawa ni Vic Del Rosario noong 1998, di ba? 97, 98. Nagmamanage ba siya ng singers? Hindi, di ba? Ang minamanage niya, puro na yung kids at saka mga artistang gusto mag-gold. Plus, noong 1978, 79, according to my father and my mother, si Boss Vic Del Rosario din po, ang lumoko sa kanya, kaya ang anak ko hindi sa kanya. So ngayon, ba't niya ako doon ibibigay? At 17. Tapos, pagka nakakausap ko siya, etong mga araw na to, diba? Like last year, disappointed siya ulit sa akin. Ako ba naman nasisili? Dahil nag-fail daw yung career ko at 17 because of me. Ano pong alam ng 17-year-old sa career ko? Diba? In the first place. So Megan, anong plano mo ngayon? Ang plano ko ngayon is to stay disowned because it's the best thing that's happened to me. Kahit mahirap ko, at least wala na ako sa clutches ng tatay ko. Walang ginawa kundi feeling ko abusuhin ako dahil grabe, hindi talaga nag-soar ang karir ko sa Pilipinas dahil din sa kanya. Dahil hindi ko po ginusto yung binigay niya ako kay Boss Vic. So na-freeze ko yung karir ko ng 5 years. Tapos nung marirevive ulit, i-revive po ni Miss Mama Lynn Tamayo. Binigay po ako kay Howard din ng Dyna. Eh dahil po sa history ko kay Vic Del Rosario, yun din po ang gusto niyang gawin sa akin. Gusto niya rin po akong magbubad para i-promote ang album ko. Yung mga ganon. Yung mga music video ko, nilagyan niya ng mga parang soft porn. Kaya hindi na palabas sa MTV, hindi na palabas sa Mix. Tapos wala akong magawa. Kasi ganun ang tingin sa akin. Parang, yun. Para akong reyna ng exploitation. Diba? Nagsimula doon din sa ginawa ng tatay ko sa akin. Yan ang hindi niya alam kasi hindi ko siya Oo, ngayon ko lang nasabi kasi hindi ko masabi sa kanya dahil ang dami na naming instances na nag-ano kami, yung nag-reconcile, nagkagalit, nag-reconcile, diba? So yung mga kaya kong sa akin na lang sana. May time na nakapag-bad ka nun dahil Hindi. So hindi ko siya ever Pero sinugod? na-depress ako. Tapos ang sumulo sa akin, yung bunsong kapatid din ng tatay ko, si Tita Des. Siya yung dahilan kung bakit at an early age, 17 hanggang 24, na-tour ko na po yung buong Europe, playing blues festivals. Tapos na-feature na rin po ako sa Japan, Kirin Beer, for MTV. Mga solo concerts, marami po ako ganyan noon. Hindi lang nyo alam kasi wala naman nung internet, diba? Naalala nyo, diba? 97, 98, 99. Wala pa tayong Yahoo niyan, wala pa tayong Google. So wala akong proof kung ano
akin. Diba? Anong tingin ng tao sa akin? Ano bang ginagawa niyan? Diba? Ano ba yan? Nakaasa sa tatay niya forever. Hindi po. Hindi lang po ako maingay. Kasi hindi ko po yun ugali. Okay. Ayun. May condition ba para mapatawad mo or para ano? Wala po kasi unconditional po yung binigay ko sa kanya eh. Okay. Na Megan, hindi niya na-appreciate. Megan, Megan, kasi nang dumating si Julie sa bahay ninyo, Feliciana, pero may mga nakarating sa akin na, totoo ba na maraming kanan? Totoo, marami siyang anan sa katawan sa mga tigyawat dito. Ang ganda-ganda ng ex ng tatay ko bago siya. okay. She was 32 years old and tall and flawless and nice hair and had a business in Canada. Pero nakakaiba kay Julie. But she's too intelligent. She will see the flaws of my father and that's what he doesn't want. Megan, Galit ka ba kay Megan, Sobra. Kasi talagang she brought out the worst in my father and there's no turning back. okay. Megan, may mga nag-attempt na kunin yung side ng tatay mo. Ang sabi niya, hindi na lang ako magsasalita para daw hindi na mas lumalim yung sugat sa pagitan yung dalawa. Ano yung masasabi mo doon? And good luck daw. Vacuum cleaner, salesman, sales talk. It's not true. That's, syempre yung sasabihin, that's what you all wanna hear, diba? Oh, I love my daughter. Oh, I won't say anything. What will he say that will change the fact that he threw me out with his granddaughter, 3 years old and 6 months old? Threw us out without any thought, diba? And the wife is just hiding upstairs in her room, diba? Tapos makikita niyo po, ay nako, pakicheck niyo po sa Facebook, Jovi, Gatdula, Albao, ano yun, open close parenthesis, Siti Mariam Aguilar. I-check niyo po ang kanyang mga status kasi nakalagay pa doon, feeling okay, feeling peaceful, tapos pa na yung selfie. Kasi anim ang phone niya, lahat mahal. Tapos wala naman siyang ginagawa kundi Facebook.